Hello mga kulets! Welcome back sa aking channel! Yan, kamusta na kayo mga kulets? So, kanina sobrang init na naman. Well, as usual, araw-araw na ata magiging sobrang init. Kung dati, sobrang taas ng presyo ng gas ngayon, heat index naman ang laging sinusubaybayan ng mga tao. So, panoorin nyo itong video na ito mga kulets. Napagkatuwaan lang namin. Wala lang magawa. Hello mga kulets! Welcome back sa aming channel! Yan. So ngayon, re-rate mo na yung aircon ng Pure Gold. 8 out of 10. 8 out of 10. Saktong lamig lang. Kasi, yan. Parang ikaw lang din. Iniiwasan ng jowa mo. Char lang mga kulets. So, yan tayo ngayon. Re-rate natin yung pupuntahan nating grocery. O kaya yung maliit na mga shop. Titinan natin, i-rate natin ang kanilang AC condition. Ha? Shampoo? Di ba meron yung... Rate tayo ng lamig ng mga grocery. So ito, gano'ng kalamig? 7 out of 10. 7 out of 10. Yung Saktong, mga tipong... Saktong lamig lang na makaka... 5 over 10. Mas mababa pala yun. 5 over 10. Saktong lamig lang yung tipong lamig lang ng yelo pero hindi tigas ng yelo. Ay, makakatigas ng yelo. Hindi, parang hindi rin titigas eh. Okay. Dali, 5 out of 10. Tayo sa Watson. I-rate natin yung kaya ng AC. Hindi naman yung pawis ko. Di electric fan lang po kasi. Ito, so, ito ang rate natin sa aircon ng Watson. 1 out of 10 yan mga kulets ha. Re-apply after swimming. May electric fan na yun. Re-apply after. Ito yun yung napanood nyo ba yung video natin? Yan, wala lang kami magawa. Sa susunod, dadamihan pa natin punta tayong McDo, punta tayong Jollibee. I-rate natin yung mga aircon nila. Since sobrang init naman ngayon, so imbis na pagkain ang i-rate natin yung lamig ng establishment nila, di ba? Wala, trip-trip lang mga kulets. Wala rin lang magawa kasi nga sobrang init, di ba? So, ang gawin ngayon ng mga tao, pupunta ng mall, magpapalamig, libre internet, ganyan, pupunta ng kapihan, magpapalamig, mag-i-internet. So, di ba? So, susunod, re-rate natin yung aircon ng mga food establishment katulad ng McDo, Jollibee, o kaya mga kapihan katulad ng Starbucks, mga ganyan. Wala lang katuwaan lang mga kulets, di ba? So, bukas, papasok na naman si B-Boy. Ihahatid na naman natin. So, gano'n na naman ang gawin natin. Yan. So, kung hindi nyo pa napanood yung mga previous vlogs natin, mga kulit, kahapon gumawa tayo ng Mango Graham na meron ng totoong buba talaga. Kasi dati yung Mango Graham natin, ang ginawa ko nun yung normal na sagulang. So, yung kahapon, normal na buba na talaga. Plus, nagsagot gulaman din tayo. So, panoorin nyo yung videos natin kulit. Lalo na yung, videos natin nung nag-out of town tayo. Nagpunta tayo ng Zambales. Yan. Ang hindi ko lang na-vlog, nagpunta kami ng Adidas outlet. Sayang, di ba? Kasi medyo naaliw ako eh. Kasi ang mura niya, buy one, take one talaga siya lahat. So, see you tomorrow mga kulets. Maraming salamat sa... excuse me, sa inyong mga suporta, sa walang sawang panonood, sa hindi pag-skip ng ads, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat. Bye! Flashback.
Welcome back sa aking channel! Yan. So, last day na namin ngayon. Mag-check out na kami ng medyo maaga kaysa sa alas 12. Excuse me. Kasi, pupunta pa tayo dito sa Subic na duty free sa may Pure Gold. Tapos, para iwas tayo traffic kasi weekdays din. At bukas ay Labor Day. So, nalinis na namin yung road. Yan. Wala na tayong mga naiwan. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng hotel. Yan. So, medyo okay naman. Mga i-rate natin. Anong rating mo, te? 7 out of 10. Itong iCove Beach Resort. Yung restaurant. 1 out of 10. Excuse me. Yung restaurant nila kasi since complimentary yung breakfast, yun ang inaano natin. So, no choice. Para nila tayo maghahanap. Kasi di ba pagising mo, parang nakakatamad maghahanap ka pa ng restaurant sa labas. So, dito ka na. So, medyo okay naman. Yung hotdog nila Pure Foods naman. Yung longganisa, hindi ko alam. Yung corned beef. Ano yung corned beef? Homemade longganisa. Yung corned beef. Mga Pure Food Star. Pure Food Star. Yung kaya? Tocino. Walang. Yung hotdog lang yung medyo okay kasi nga Pure Foods, 'di ba? Tapos may samang egg tapos garlic rice. Pero pag lunch at dinner, not recommended. Kasi kakaiba yung luto nila. Either mamantika, either maalat. Ayan, honest review yan mga kulit sa. Honest lang. Honest lang At least makatotohanan tayo, 'di ba? Disclaimer. Base yan sa aming na-experience. So, depende rin naman tayo sa panlasa natin tsaka sa ating mga opinion. Pero para sa amin, yung hotel, 7 out of 10. Kasi yung room, okay naman, malinis naman. Pero medyo luma. Kasi 10 years na din siya So, medyo luma na rin yung mga Tapos yung AC niya, hindi ganun kalamig. Tapos, kasi siguro sobrang init din. Yung restaurant, 1 out of 10. Tapos, yung parking, open parking lang siya. Minsan, pagka fully book, puno pa. So, yung parking natin dyan yun natin mga 4 out of 10. Although, meron naman taga-bantay. Tapos, sila yung nakakaalam tatawag dun sa kalikod mo na sasakyan para makalabas ka. Mga gano'n. Mag-aantay ka nga lang. So, yun na yun mga kulets. Pero at least, nakarating tayo dito sa Zambales. Nakastay tayo ng 3 days and 2 nights. Na-enjoy naman natin yung dagat kasi malinis naman siya. Yung pool, medyo masyadong maraming chlorine lang kaya nangatirin yung balat ko kagabi. Masyadong maraming chlorine. Huwag naman nila kasing, alam mo yun, damihan kasi masyadong makati tsaka naaamoy mo. Kasi meron din silang Gatorade. So sana, kahit paano, siguro mahal refill ng pool araw-araw. Kahit man lang every other day. Diba? Parang ganun. Kasi may day tour sila So talagang dudumi yung pool. So wag naman kayo yung lilinisin nyo lang yung damo. Yung mga dahon, kukulin lang nila, ininit nilang ganun. Tapos lalagyan na naman nila ng chlorine kasi naiipon yung chlorine lagi So hindi rin maganda sa balat. So, yun na yung mga kulets. Tayo gugora na. Mag-check out na tayo. See you later na mamaya sa kung saan man tayo mapunta bago tayo umuwi ng Manila. Bye mga kulets!